Good evening guys! Ngayon pa lang ako nakapag-vlog and ito yung pinrep kong baon nila for tomorrow. Ito rin yung dinner namin. Honey soy garlic chicken. Chicken thighs yung ginamit ko dito. Sobrang patok sa kanila to ngayon guys. Favorite na favorite nila ngayon to. And walang pahirapan sa pagkain and ayan na lang talaga natira. Buti nilang saktong pambaon pa rin nila yung natira naman. And yes, may pasok pa po yung mga bata hanggang mga May 15 pa sila. Good morning guys, 11:40 na and ngayon pa lang ako magpa-vlog pero tapos na ako maglinis sa buong bahay kanina pang umaga and busy lang ako mag-edit ng mga vlogs na mga naipon ko na and kanina rin mga 8:30 na malengke na rin ako and yung mga pinimili ko, bilang naman ako ng egg, ng saba, ng corn, and then spring onion, carrots, and then potato. So wakas nag-open na sila ulit kasi nagpa-renovate sila ng tindahan nila. Inayos nila yung bubong. Chinismis ko pa talaga, diba? Maayos lang dito sa kitchen, guys. And tinuto ko na yung meat na gagamitin ko para mamaya. Kasi hindi ko nalipat kagabi yun sa fridge para mato. Kaya nilabas ko na lang ngayon. Mga 8 pa lang, 8:30. Tapos na ako maglinis ang buong bahay, guys. And umupo na ako noon para mag-edit ng vlog. And then, sumaglit sa palengke. And then, tuloy-tuloy ulit na mag-edit ng vlog. Yun lang ginagawa ko sa ngayon. Hindi na rin ako nakapag-exercise. Pero 2 days na naman ako nag-exercise. Monday and Tuesday nakapag-exercise ako. Kaya pahinga ko ngayong Wednesday, bukas na lang ulit. Today ang agenda ko lang talaga is makapag-edit ng vlog and then makapagluto ng dinner. Tingnan ko kung makapag-exercise pa ako mamaya pero tingin ko hindi na. And okay lang naman na magpahinga since 2 days naman na tuloy-tuloy nakapag-exercise ako. And gaya na nabanggit ko, maayos na naman yung bahay. Nakapaglipit na ako kanina. Pati yung mga rooms lahat maayos na rin yun. Pero since busy ako mag-vlog, hindi ko na kayo naikot sa bahay. And paano ko talaga hindi mag-vlog today? Since the usual routine lang naman yung gagawin ko today, hindi ko na dapat ipakita pa yung bahay. Pero para to sa mga naghahanap ng motivation sa bahay, na kumilos sa bahay, ito, sana makamotivate to kahit papaano yung pakita ko sa inyo yung after na ng mga paglilinis ko. Mag-prep rin ako ng lunch ko. Wala na kasing leftover na food from last night. Enough lang yun para sa baon nilang 4. Buti na nga lang umabot pa na pambaon nilang 4. Grabe silang kumain ng chicken, guys. Gusto nila talaga yung honey soy garlic. And ito naman ito sa may hagdan, guys. So far, nag-work naman sa amin ngayon tong bagong setup ng mga shoes and ng mga slippers namin. Pakita ko rin sa inyo yun sa taas. Mabilisan lang, guys. Dahil kailangan ko na gumawa ng lunch ko. Pasok naman tayo sa kids room, guys. Hindi nakapagligpit ng bed sila kambal, kaya inayos ko yung bed nila. Kasi kaya nakapag-ayos-ayos naman siya ng bed niya kahit papaano. Happy ako dito sa accent pillow na nilagay ko sa bed nila. Parang mas naging mukhang maganda yung bed nila kahit yan lang naman dinagdag ko dito. And ito namang mirror sa room nila. Sobrang gusto ko to. Talagang binili ko to para sa sarili ko eh. Pero dito ko nilagay sa room nila kasi mas bagay to sa room nila kaysa sa room namin. Pwede naman ako makisalamin dito kapag gusto ko, kapag nag-check ako ng outfit ko. Pero, syempre, tinatamad na ako dahil may sariling mirror din naman ako sa room namin. Itong desk nila, wala naman itong masyadong kalat kanina. Yung mga clothes lang talaga nila, na mga finold ko, yun yung mga binili ko sa closet din dito sa room nila. Yan lang naman yung room ng kids, guys. Wala naman na bago. Ito lang bed yun na bago, plus nagkaroon na mga lamps dito. Kung hindi napanood yung previous vlog ko tungkol sa bago nilang bed. Na-excite na ako magpalit ng mga beddings nila, pero matagal pa yun guys. Nagkakapalit ko pa lang ng bedding nila. Na-excite na akong gamitin yung mga bago kong binili na bedding. Pero siguro mga 1 month pa or 2 bago ako magpalit ng bedding. Pero syempre lalabang ko yan guys. Punta naman tayo guys sa master bedroom. Pasok naman tayo sa master bedroom. Dito naman walang nabago. Nagkaroon lang ng mirror, guys. Nilipat ko lang yung brown mirror ng mga bata dito. Pero originally talaga, yung mirror na yan, sa room namin yan nakalagay before. Kaso, mas madalas gamitin ng mga bata yun sa umaga kaya doon ko nilagay sa room nila. And pag umaga kasi, tulog pa si daddy habang nagbibihis sila. Magugulo nila si daddy kapag papasok pa sila sa room namin para makimirror pa. Buti naman ngayon, may kanya-kanyang mirror na yung mga kwarto. So, ayan na guys, yung master bedroom. Umuulan na guys. Sana lumamig. Pero actually, hindi ganun kainit ngayong umaga. Parang medyo malamig-lamig. Ayan na nga guys, bumuhos ng ulan. Narinig nyo ba? Ang lakas na ng bumuhos ng ulan. Ayan na ang ulan guys. Mabuti naman. Parang malamig na kayo. So, ayan yung buong bahay guys. Magagawa na talaga ako ng lunch ko. I'll see you all later.
Good morning guys, it's 10 a.m. and kaina pa ako nito sa kusina. Nag-ayos na ako dito kasi kahapon nawalan kami ng tubig kaya ang daming hugasin kanina dito. And ngayon, nag-prep na rin ako ng pang-lunch namin. Gagawa ako ng Instapot Japanese curry. Ini-stir fry ko na rin ng konti itong meat. Muksal tong gamit ko. And then, ayan na, may golden curry nga dito. Meron dyan beef cubes, pepper, water. And in-stir fry ko rin tong potatoes, carrots, and onion. Meron na rin kasamang garlic yan. May brown sugar ako dyan. Pero mas okay kapag honey ang nilagay nyo. Onion powder, garlic powder. So, yun lang yung kailangan dito, guys. And idadump nyo lang lahat sa Instant Pot. Meat stew for 10 minutes and tapos na yun. Ganun lang kabilis. And sobrang fave to ng mga anak ko, guys. Pag ito niluluto, walang problema sa pagpapakain. And kahit sa baon, gustong-gusto nila yan. Gawin ko na muna to, guys. Nag-workout na rin pala ako. Siguro nakaka 20 minutes na ako or so. Hindi ko alam. Pero ayan, ang setup ko guys. Nanonood ako ng Netflix, yung Week Hero. Tapos ko na kasi yung You. Ito naman yung bago kong sinusumulan. So, binibinge watch ko siya habang nag-exercise. Tapos, ayan, sa tab ko pinapanood yung workout. Hiniram ko yung tab ng anak ko para habang nanonood ako, nakapag-exercise din ako. And ang lit kasi ng cellphone, kaya mas gusto ko na medyo mas malaki. And ito naka-sports bra ko. Hindi nga siya sports bra, parang bralette lang siya. Hindi ganun kaganda yung support niya. Kailangan ko nga ng sports bra para pa nag-exercise sa bahay kasi masakit sa dibdib, guys. May mga parte ng exercise na kailangan mo mag-jog talaga, kailangan mo mag-run. And ang sakit niya sa dibdib kapag kailangan mong gawin yun, kapag hindi maganda yung support nung suot mo na bra. Yung curry, tumunog na rin siya, tapos na rin yun. Pero nahayaan ko siyang mag-quick release. And then after kong mag-exercise, sakto yun na lunch na namin, guys. So, magla-lunch na kami ng mga bata. Si Kyle wala sa bahay. Nag-volleyball siya, pero mamayang lunch dito na rin yun. So, sila kambal lang nandito. Asynchronous class lang sila today. Wala silang pasok today, kahit Thursday. So, tuloy ko muna yung workout ko, guys. And I'll see you later. Luto na yung curry, guys. And habang nag-workout ako, naluluto na siya. And di pa ako tapos mag-workout. Tutuloy ko yung workout ko. Nirelease ko lang to. And hinalo ko lang siya. Para kung may mga hindi pa masyadong natunaw na curry cubes, matunaw siya. Nagdagan ko pa ulit to ng 2 pang curry cubes. Kasi gusto namin malasang-malasa yung curry. So, pag gagawa din kayo nito, depende sa panglasa nyo kung gaano kadaming curry cubes ang gusto nyo lagay. Kung gusto nyo na mas matapang talaga yung lasa ng curry, feel free na dagdagan nyo siya ng curry cubes. That's it, guys!
Katapos ko lang mag-workout guys, naka 11,500. 10 steps na ako. Nasa episode 8 na ako ng Week Hero. Nagugutom na rin ako. Pero papahinga muna ako ng konti. Tsaka gagawa pa ako ng rice ko bago kumain. Hintayin ko rin si Kyle. Wala pa si Kyle eh. Ito, ginagawa ko rin yung stretching niya guys ha. After kasi nung workout video na ginagawa ko, may stretching pa siya after. After ng cool down niya, meron pa siyang stretching exercise after mismo ng workout. And, as always guys, tignan niyo yung mukha ko. Ayan, pulang-pula na naman ako sa pag-workout. And yung pawis ko, grabe yung pawis ko sa likod. Sa mukha, naramdaman ko naman na, alam niyo yung parang may asin. Hindi, basta ganun yung feeling. At saka sa pakiramdam sa mukha, after mag-workout, ayan, nakita niyo yung mukha ko, ang pula niya. Ang sarap, parang lumalabas yung mga pawis mo. Hindi kasi ako pawisin sa mukha, guys. Tsaka sa liig. Pero, yung likod ko, doon naramdam ko na ang dami-dami ng pawis. Yun, nakatuwa pa rin. Nagawa ko pa rin mag-workout ng 1.5 hours kahit mait. Actually, umulan pala. Umuulan kanina, pero saglit lang, lalo lang uminit. Dahil saglit lang siya, tapos nawala na rin yung ulan. So, ayun guys, mag-ready muna ako ng rice ko para makapag-lunch rin ako. Sila kambali muna silang kumain. Kasi napratikin ko sa kanila yung curry. Nagsabi sila kung pwede silang maunang kumain. So, na lang kumain. Sabi sa inyo, gusto talaga nila yung curry. Kaya sabi ko si go ahead, kumain na silang mauna na lang. Sika na lang kasabay kong kumain. So, mag-ayos na talaga ako ng rice ko. And I'll see you later. Good morning guys. Past 8 na. And nasa ibang bahay tayo ngayon. Tayo sa bahay namin sa Mandaluyong. Kasi nga si Shobe. Si daddy nagsha-shower na siya. And itong sitwasyon yun dito, magulo. So, kailangan kong maglikpit-likpit. Mag-stay lang kami dito for 3 days. Hanggang Wednesday lang kami dito. And uuwi na rin kami. Maglinis-inis din ako dito guys. Maraming nakakalat kasi kung saan lang namin nagtalagay yung gamit namin kahapon. Dahil pagod na rin. So ngayon ko aasikasuhin na maligpit yan. Dito kami tutulog ni daddy. Sofa bed yan guys. Napupull out siya. And queen size yan. Tapos may nilalagay lang din kami na foam pa ulit sa ibabaw para mas maginhawa. So ayun na guys yung mga ligpitin na dito. Pipwesto ko lang to na mas maayos kung saan sila dapat nakapwesto. Para naman maayos na tong bahay ngayong umaga. Medyo inuubo nga ako dahil maalikabok. May alikabok pa rin. Biglang, ewan ko, naramdaman ko na maalikabok ngayong umaga. Itong luggage bag, nakakaalat yan kasi kumuha ko ng damit ni daddy para pang office niya today. So, yun na guys. Magliligpit muna ako kasama si Shobe. Tulungan ako ni Shobe na magdas. Saka siguro ni Achi. See you later. And ito yung higaan ng mga bata. Tulog pa eh. Say hi, Shobs. Say hi, Shobs. Si Achi tulog pa. Ayun si Kel sa taas. Kita niyo naman yung mga bedsheet. Talagang nilagay lang ng kung paano. Kasi kahapon, pagod na rin. Tapos na kami maglinis ng mga girls, guys. And mas maayos nang tignan itong studio room namin. Everything's in order na kasi lahat naipwesto ko na yung mga gamit. Hindi katulad kanina kung saan saan nakalagay yung mga gamit dito. Ito yung mini kitchen area namin guys. And lahat ng mga gamit namin nakatago sa loob ng mga cabinet para walang visual clutter kasi maliit lang yung room. Ito yung bahay namin sa Mandaluyong, first house namin. Ito yung sala namin at saka dining area. Kaso sa ngayon, pinaparent ko yung 2 rooms namin sa baba. Kaya, tinransform ko na siya sa studio bedroom. Sayang din kasi dahil bihira naman kami pumupunta na rito. Bago to maging studio room guys, naging baking studio ko muna to. Dati nagtuturo ako ng baking class. And ito yung baking studio ko. Pero nung tumigil na akong magturo, tinransform ko siya sa dorm. And then after noon, yung mga rooms lang sa baba, tinransform ko into dorm. Kasi mas malaki to. Mas kasya kami kung magsistay kami dito. Kasi nung una, isang kwarto lang yung iniwan ko. Para kapag nandito kami, may mapagsistayan pa rin kami, may matutulugan kami. Actually, may full vlog ako nung guys. Nung binago ko tong area na to at ginawa kong studio room namin. Documented lahat yan sa YT ko.
kung paano namin to inayos, kung paano transform to naging ganito na yung itsura. Pag gusto nyo makita yun, pwede nyo balikan yung mga previous vlogs ko, guys. Ang dami ng pinagdaanan ng kwartong to. Ilang transformation na ang nangyari dito. And hanggang ngayon, di pa rin pala napapagawa yung flooring nito. Ayan, kung makikita nyo, nabakbak na yung mga vinyl dito. Dahil nung nag-online tas yung mga bata dito dati, ayan ang nabubugbog ng mga upuan nila. Kaso since bihira naman kami mag-stay dito, hindi siya priority na mapaayos pa. Pero maybe soon kung babalik kami dito. So, ayan na guys, yung itsura nitong studio room namin dito sa Mandaluyong. Maliit lang siya, pero kasyang-kasya kaming lahat dito. May proper bed ang lahat dito. Yung mga bata nga, doon sa bed bank, si Tel sa taas, yung dalawa sa baba, and kami ni Daddy dito sa pull-out bed na to. Nagiging queen size to, guys. Tinur ko lang ulit kayo, guys, para maalala nyo tong room namin. Kasi tagal-tagal hindi napapakita talaga to kasi bihira naman kami nandito. At kapag dito naman kami, hindi ako nagpa-vlog talaga masyado na. Itong center table namin dito, guys, 3 yan. Pinapapull out pang isa dito. Ayan. So, pag gusto mo ng marami pang table, nagiging ganyan siya. Kasi wala kaming dining table dito, wala kaming dining area. Ito lang talaga siya eh. Kwarto, higaan, may isang wardrobe lang dun sa may dulo, and then may vanity, and then yun lang. Yun lang talaga yung mga kailangan naman namin dito. So ito, dito lang kami kumakain. So ito rin ginagamit namin ng mesa. May maliit lang kaming chair na nilalagay din dito sa harap para sa mga bata. And usually kami ni Daddy, yung umupo sa sofa kapag kumakain kami. And maganda dito, yun nga, since nagiging 3, pwede rin maging 1 lang yan, guys. Ayan, kapag tinula ko naman siyang lahat, magiging ganyan na lang siya kaliit. Kaya space saver yan dito. Ang liit lang ng room namin, kaya kailangan namin yung mga ganyan na nagiging maliit lang. Kasi pag gabi, kailangan namin siyang i-move ito sa front. Dahil pinubuksan na namin yung sofa bed namin. Ayan na ulit yung studio room, guys. Sana nagka-idea kayo kung paano nyo rin maayos yung mga studio room ninyo. Dahil challenge talaga ang mag-ayos ng studio room. Dahil kailangan pag-isipan na maigi kung paano mo pagkakasya yung mga gamit dito. Nandito kami ngayon sa Hiromitsu, sa Mandaluyong to, guys. Kasi nasa Mandaluyong pa ako. And kasama ko si Nene. And si Joanna, yung inaanak ko. And ito naman, pamangkin ko to si Nene. Nakikita nyo na to, si Nene maliit lang dati. Ganun lang siya kaliit. May masutangkad na siya sa akin. Sila ni dalawa ni Jojo. And ito yung mga food namin, guys. Ito yung seafood ramen. This one is tantan men. Ito naman kani salad. This is shrimp volcano maki. And ito, ano to? Beef bulgogi? Beef yakiniku. Beef yakiniku. Tapos na rice bowl. At meron pa kaming isang food. Meron pa kaming green ebe tempura. Hinihintay pa namin yung guys. Pero si Nene kasi gusto daw niyang kainin lahat to eh. Nene ka ba yan? Vlogger yan siya. Sinamahan kasi ako ng mga yan sa barangay, guys. May pinabarangay ako. Hindi. May kinuha lang akong barangay clearance. May inasikaso kasi ako sa Mandaluyong. And kailangan masikaso ko na siya. So, nasinamahan ako ng mga to. Baka mawala ako. Lumipat na to kasi yung barangay hall. And yun nga, iba na talaga yung barangay hall dito. Lumipat na nga sa alam kong barangay hall. Buti na lang sinamahan ako ng 2. And para chika-chikahan na lang ng mga girls. Ayan. Chismisan ko the max. Kaya magkakasama. Ayan, all girls. Hindi ko nga nasama sila kambal eh. Kasi hindi namin kami kasya sa car namin sa tricycle. Nag-car kasi kami, carcycle. Nintay pa namin yung ebi tempura bago kami kumain. Pero parang alam mo yun, sobrang natakam na kami sa amoy nito. Kain na tayo. Hintayin pa natin ebi tempura. Kain na tayo. Si Nene, oh. Decide ka na, decide ka. Bakit tutulo na lang? Manang ne. Kasi ma-orange yung mango na eh. Parang sarap. Hindi masarap yung kanin nila. Masarap dito, guys. Tsaka affordable lang yung food nila dito. Sa Hiromitsu to. Sa may malapit sa California Garden sa Mandaluyong. May ibang franchise din yung Hiromitsu. Pero ito pa rin tatry namin. Atay na namin to nila Daddy. Tsaka ng mga bata. Gusto nga namin to dito. Mura lang to. Alam mo itong ramen is $269. Yung tantan men, $269 din ba? Mga ganun lang, no? Itong salad is $190. Alam ko ito 200 plus. Yun 160, 190. O ganun lang. Yung ebi tempura nasa 260 yata. So ganun lang yung presyo niya.
So, diet ako, guys. Kaya ganyan kadami yung pagkain. That's it, guys. Kunin mo pa ni, sayang. Dami pa nga. Dami pa, di ba? Ayan. Gutom na kami, guys. Hindi na namin hintayin yung ebi tempura. Kakain muna kami. Halo na. Dapat siguro may small plate tayo. Kanya-kanya. Isa lang, no? Nika, Jo. Kahit siguro, isa na lang. Share na lang tayo doon sa salad. Ay, si Nene nagkakalat to. Nilaglag yung ano. Hindi, parang yung laway mo tumutulo. Punas mo muna, punas. Higop laway, higop. Higop, higop. Okay na yan? Okay na yan. Excuse sa dami ng pagkain. Salad. Sarap, no? Kunwari salad, pero may kanin naman yung ilalim ng kanin. Tapos ramen naman to. Sige na, okay na. Ilagay mo na yung sa, yung kanin mo. Kain na. Kahit lang? Chopsticks. Hindi, yun na lang. May plate po. Gusto mo. Wala kasi ako. Magmumukbang po pala si Nene. Pakita niya sa inyo paano magmukbang. So, pakita mo rin paano ka magmukbang. Umalis bigla. Sarap ng food dito, guys. Try nyo rin dito. Affordable pa. Ito na yung green ebi tempura, guys. So, meron siyang 5 pieces. Diba? Ang sulit na 260 lang. Ito 290. Tapos yung kay Nene, yung beef yakiniku, diba? Ang sarap. Tinikman ko din. Anghang-anghang na matamis ang sarap. Ito alam ko masarap talaga to. Sinatry ko na to. Yung ramen nila gusto ko rin to. Tangkin tantenmen masarap din yan na Jo. Kasi natry na namin yun. Tapos ito, alam ko na-try na rin namin. Pero masarap siya, guys, lahat. Sponsored din. No? Hindi sponsored to, no? Ako nagbayad nito. Totoong ano to, guys. Honest review to. Honest review po ito. Masarap. Ito na nga pala ang aftermath ng aming pagkain. Ano sabi mo na akala mo? Akala ko di mo ubos. Nalamis kanina. Ayan, ubus lahat. Gusto talaga namin ito kasi ang tamis ng mangga. Tsaka yan. O ito, tinan mo. Oh. Pero may comment daw si Jojo sa tantanmen. Ano yung comment mo sa tantanmen? Maalat po. Medyo maalat daw yung tantanmen ngayon, guys. Hindi natin alam kung ngayon lang maalat yan. Ako naman, okay na naman sa akin tong seafood ramen. Pero mas namimiss ko yung seafood ramen ng Kyoto Ramen. Pero okay naman siya. Masarap pa rin naman siya. So, guys, kayo na ang mag-verdict kung hindi namin nagustuhan. Kasi talagang parang hindi halata na hindi gutom si Nene. Na-diet siya. Tsaka, ewan ko kung diet ba talaga siya ngayong araw ito. Forget diet. Bukas sabi niya nung kanina. Salad na lang ako. Salad na lang daw. Salad na lang daw. Guys, yan yung salad talaga. Salad lang, salad. Salad yung una niyang uubusin na bago yung ipapagkain. Titikman na nila. Natin reaction. Parang disappointed si Kyle. Parang tahimik lang siya. Naman ng reaction. Tikman mo. Magkutsara ka na kasi huwag ka na magpanggap. Nasa ilalim. Ang sarap Ilalim kayo. niya yung may sauce na maka. Maniwala ka kay Nene. Naubos na yung isang ganyan niya. Yung kinain niya. Kaya nga kami umorder niya. Taste good din sa'yo. Ayun yung kanya, guys. Sarap, di ba, anak? Ikaw. Pag ayaw mo, kakainin na lang namin. Oy, ba't mo kinakain na niya kay Achi? Tikman ko. Para mo masarap ulam ni Achi. Hindi na type. Ayan yung teriyaki. Ito yung yakiniku. Pareho yan yung kinain ni Nene, guys. Yakiniku. Ano? Gusto niya yun, dinugsi yung kanina. Why? What's that? Same as this? Tikman mo to. No, iba, tikman mo yung kay Kyle.
O, tingnan, baka mas gusto mo yung kay Shobe. Tikman mo yung kanyang, kay Asha. Tanggalin na lang yung kimchi. Pero masarap din man yung kimchi. Masarap talaga karachi. Ang plate naman kay Shobe. Sarap nung kay Kyle, diba? That's good. Oo, bo? Diba? Taste good. Achi. Chi, taste this. What's that? This is yours. You're eating mine? Yeah, That's a lie. this is mine. That's supposed to be yours. Kyle. Good, Chi? Do you like it? Kung gusto niya daw. Kung sige, sa'yo na lang yan, Chi. Upo ka na. Inutakan ka na naman ng kapatid mo. So smart. So, si Achi, nagustuhan niya yung yakiniku. Si Kyle kasi talagang si teriyaki boy. Kakulay din ng teriyaki. La. Ang daming tagatawa sa paligid, no? Di mo na kailangan mag-background ng tagatawa sa vlog. Ano ito yung mga pamangkin ko? Yan, no? Si Nene, si kanina. Si MM. Hi, M! Ay, pangit. Ay, ang ganda ng... Pangit. Ay, shish. Si M Buyot. Ako lang lalaki dito. Hindi, babae ka na rin. Ka naman eh. La. Hindi mo lang kayo nagayang kumain. Say, Lagi ka let's wala. eat. Eat. Binibigyan mo nga ng hit. Good job, eh. Gusto mo yan? Po. Mayang gabi, kain tayo ulit dyan. Yes. Kita magpapagod. Hoy, patikin mo rin kachi yan. Tanggalin mo yung kimchi. Lagyan mo nandito. Nakakita siya. Kumakain ka pala ng kimchi eh. Kaya nga. Saan pwede? Ang makain ng kimchi yan. Kinakain niyo yung pink. Pink. Ginger yan eh. Ginger. Should I say again? Teriyaki. Kinakain yun to. Sarap ba talaga? Parang gusto ko tikman yung teriyaki. Gusto kong tikman yung kay Shobe. That's good, right? Ano pa kayo, Shobe? So, busog na ako. Hero beef. La, mami oh. Tikman mo, makatikim ka. Mami, hindi niya binalag ng bowl ko. Busog na ako eh. O, bakala ko. Kanya naman kasi talaga yan eh. You get your spoon. Hati-hati na lang kayo. Half ng bowl, half ka no. At hindi pa natigil ang pagpa-food trip, guys. Ayan. Bumili naman kami ng mga frappe sa sus. So, yung ube frappe, coconut frappe, ito yung gusto ni Shobe. Then, matcha. Kay Joanna yung matcha. Ube kay Kyle. Si Achi ayaw eh. Ako makikishare lang ako ng coconut at saka ube kay Kyle. Makikisip-sip-sip-sip lang ako. Kasi ko kaya umubos ng isa niyan. Dahil, malapit na akong mag-mens. Kaya ganito guys ang cravings. At may mens. At, nagamit namin yung buy one, free one sa phone ni Nene at saka ni Jojo. Kaya, lahat to, 165 tsaka 155 lang. Yun ang presyo na ng apat na yan. Diba? 300 lang halos. Nag-aaway.